Maraming nagtatanong pala, no? Kung paano mag-boneless ng isang bangus. Ito lang, sobrang dali. Napakasarap nga ng bangus. Sa English, milk fish. Di ba? English yun. So, yan. So, ganyan lang ginawa ko. Nilinisan ko muna yan. Siyempre, kailangan natin linisan yan. Saka, alisin ko yung pinaka main bone niya, yung malalaking buto. 'Di ba? Sobrang dami na itong buto. Yan, nakabili ako na ito sa Shopee. Pwede kayong bumili niyan sa Shopee. Hanapin niyo lang, parang surgical scissor ata ang tawag diyan. So, Shopee rin ako nakabili niyan. So, pwede yung pang negosyo to kung malapit lang naman kayo sa road. Napakagandang negosyo to, ihaw-ihaw. Ang isang ganyan, nag-range lang yan mga 120, 110, depende. Benta nyo ng 250, 230, pwede. Napakagandang negosyo yan. Yung pagtimpla pala niyan, meron dito sa sa page ko, pwede nyo gayahin, di ba? Una, tikman mo muna kung masarap. Kung masarap, ipatry mo sa iba. Patry mo muna sa mga pinsan nyo, kapitbahay nyo, di ba? Pag nagustuhan nila, pwede ka magnegosyo. Napakagandang negosyo rin ito. Kumbaga pasimula muna sa isang negosyo, maganda kasi magnenegosyo ka. Lalo't estudyante ka, lalo't nag-aaral ka, pang tuition, pwede to. 'Di ba? Mag-online ka, online selling, Facebook, napakagandang negosyo to. Ang tinik pala nito, yan sa ano lang, sa may likod, bandang likod na maliliit lalo diyan, maliliit ang tinik diyan. So, diyan muna unahin natin. Pwede mong gamitan ng kutsilyo. Ako kasi hindi ko na ginamitan ng kutsilyo. 'Di ba? May makukuha ka diyan. Gagawin mo lang, ikot-ikutin mo lang. Saka lalagyan mo ng didiinan mo lang yung laman niya para hindi sumama. Medyo kasi malambot yung niya, laman niya. Kaya sa una, talagang sasama yung mga laman, okay lang yan. Pero pag sanay ka na, hindi mo naman lahat na masasama yan. Didianan mo lang, papersahan mo lang. Mo lang, isagad mo lang sa di ba? Sagad? Pamilyar, no? Isagad mo lang dyan sa balat niya. Kasi yung balat, hindi naman niya nabubutas agad. So, isagad mo lang yon, tapos iikutin mo. Ang dami diyan maliliit sa may lieg, sa may bandang buntot. Medyo nahihirapan nga ako diyan eh. 'Di ba? So, may maliliit yan. Saka ito, maliit lang kasi. Meron naman sa market na malaki. 'Di ba? So, pwede kayo magpili kung anong gusto nyo. Ayan. Lalo yung dagupan. Malalaki yung sa dagupan. Uh, Madali lang naman i-boneless yun. So, yan. So, yan sa may bandang likod. Back to back lang yan. Sunod dyan, yung gitna niya. Meron niyang pattern, sundan mo na lang. Yung gitna, hanggang ulo naman. So, yan. So, dinahandahan ko yan kasi medyo sumasama yung laman. Medyo baka pag niluto natin to, ubos na to. Kaya sobrang sensitive ng milkfish or bangus. Kaya kailangan persahan mo siya. Yung gitna hanggang lieg. Isagad mo lang sa balat niya. Hindi naman yan maubutas. Yan. Ikot-ikutin mo lang siya kasi maliliit yan. Minsan hindi sumasama. So, para sumama siya, ikutin mo lang. 'Di ba? Para yung ginawa mo sa kanya. No, 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 So, no. yan. Tapos, susunod dyan, yun nga, nahihirapan ako sa may liig, saka buntot, medyo mahirap din yan. Tapos, sunod naman sa may bandang belly, gitna siya, ulit, gitna, hanggang buntot. So, kung sa gitna, hanggang liig, doon naman sa may baba, gitna hanggang buntot. So, ganun lang yung pattern niya. Nandyan lang yung mga buto niyan. So, minsan kasi sa market, nagbo-boneless naman sila. Hindi naman boneless talaga lahat. So, kaya ang ginagawa ko, bumili na lang ako ng pang-boneless. Ako na nagbo-boneless. Masarap tong pampulutan din. Pang merienda, pwedeng pang regalo, 'di ba? So, pwede to kahit ano. Kaya sabi ko, why not i-try? 'Di ba? Why not gawin natin? Kasi mas maganda, mas marami tayong nalalaman, no? So, kaya ayan, inaral ko rin. Ayan, 'di ba sumasama ang dami. So, yan, diin-diinan mo lang para hindi lahat sumama. Kasi pag tinrito na natin yan, talagang sobrang sarap niya. Saka hindi na, lalo mga bata, di ba? Gusto rin niyang isda. Ayun. Pwede na to.
Kasi pag hindi mo to binoneless, pwedeng madisgrasya yung kakain niyan, di ba? Minsan sensitive yung iba eh. Pag alam na bangus, sobrang matinik yan. Pero pag sinabi mong binoneless mo siya, sigurado masasarapan sila, di ba? Lalo't gayahin mo yung recipe ko. Yan. Sobrang nito. Ihaw maganda. Prito. Yan, mga paborito ko. Lalo si Mrs. paborito rin to. Minsan sa iba ang mahal nito. Kaya yun nga sabi ko nagtutuhan 250, di ba? Lalo kung seasonal, medyo mahal din siya eh. Lalo ngayon mag New Year. Pwede tong pang salo-salo ngayong New Year. Kung kokonti lang naman kayo, di ba? Kung bili ka ng isa, mag-boneless ka. So napakaganda. Saka makakatipid ka pa. Kung ayaw mo, yan, di ba? Yung gitna. Ayan. Inuna ko, sabi ko nga, kabilaan lang naman yan. So, by pattern. So, ulitin mo lang din. Hanggang gitna lang yan. Huwag mo na isasagad doon sa may buntot kasi wala na dyan. Ang sunod naman dyan, sa may belly, gitna, hanggang buntot. Yun yung maraming tinik dyan. Ayan, yung maliliit. Di ba? Kaya, kakapain mo lang. Sanay ka naman eh. Kakapain mo lang, mararamdaman mo naman yan kung may tinik pa o wala. So, kailangan lang, pakiramdaman lang yan. So, di ba? Magaling naman tayo makiramdam eh. Kung wala kang pakiramdam, manhid ka, abnormal ka, hindi ka tao. Yan. So, pakiramdaman mo lang. So, yan nga, di ba? Yun, no? Nahirapan ako sa may buntot. Minsan sumasama talaga. Okay lang naman yan kahit sumasama. Pero, hindi okay yung madami sumasama. Yan. So, sabi ko, para hindi sumama, yung mga laman-laman niya, presahan mo lang. Yun lang!